Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya, at ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, binibigyan tayo ng liwanag kung anong dapat nating gawin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon ng Kwaresma, pinapakita sa atin na seryoso dapat nating piliin ang umibig. Ang unang pagbasa mula sa Propeta Ezekiel ay tulong upang maunawaan natin ang mahalagang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. Tinuturo sa atin ang tamang disposisyon at asal ng seryosong pagbabalik loob sa Diyos. Sabi dito, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, kumbaga kahit ang kanyang nakaraan ay medyo madilim, sumunod sa akin ang mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. Kaya naman, it's a matter of life and death. Ang Kwaresma, mga kapatid, ay banal na panahon upang talikuran ang kasalanan at sundin ang mga utos ng Panginoon. Di na pwede para tayong nasa turo-turo, di ba, sa karinderya, na pinipili lang natin kung ano yung gusto natin. Hindi pwede ganito ang pagiging Katoliko natin. Susundin lang natin yung kautusan na depende kung ano yung maluwag sa atin o kumbaga ay masarap sa ating panlasa. Ang panawagan sa atin ay ang umibig. Mahalin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ang pagpili na inihaharap sa atin ay piliin ang buhay o kamatayan. Ang umiral ng punong-puno ng buhay o kaya'y mamuhay na sa anino ng kamatayan. Ang ating ebanghelyo ngayon ay mula sa Sermon sa Bundok na sinasabi di tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos kung ang pagsunod natin ay katulad lamang ng mga pagsunod ng eskriba at mga pariseo. Ang mga eskriba at mga pariseo ay mabubuting tao, huwaran na striktong sumusunod sa kautusan ni Moises. Tinuturing nila ang kanilang sarili na matuwid at pinagmamalaki na dahil wala nga silang napatay, hindi sila lumalabag sa kautusan. Kumbagay, mas matuwid sila kaysa ibang tao. Katulad din natin sila, hindi mamamatay tao. Hindi katulad ng iba dyan, dahil dito ay mataas ang pagtingin natin sa sarili. O kaya'y kontento, pwede na kumpara sa ibang tao. Pero ang matuwid sa mata ng Diyos ay mas higit pa dito. Mahirap lampasan ang kanilang pagsunod sa batas. So, pinaliwanag ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng higit pa. Huwag kang papatay, dapat lang, pero di ka din dapat magalit sa iyong kapwa, makasakit ng damdamin, makipaglaban sa iba. Pakikipagsundo kumbaga ang lakad mo, mahalin ang kaaway. Well, kung tutusin, hindi lang ito mahirap, para bagang ito'y imposible. Hindi ba sobra naman yata ang sinasabi ni Jesus? Exaggerated. Baka naman mali ang translation. Baka naman kailangan nating maintindihan ito sa naiibang konteksto. Pero mantakin mo, di ba't ito ang level ng katapatan at pagbibigay na inaasam-asam natin gawin sa atin ng ating kapwa? Bawat isa sa atin ay di ba't umaasa makakita o naghangad na mapapangasawa na ganito katapat at nililingon sa iba. Umaasa tayo na makakakita ng kaibigan na gagawin ang lahat para lang huwag kayong magkagalit. Kapatid na mas gugustuhin pa na siya na ang masaktan kaysa ikaw. Itataya ang buhay kaysa pagtaksilan o lokohin tayo. Marahil hindi natin makita ang ganitong katapatan dahil tingin natin sa sinabi ni Jesus ay exaggerated.
Kumbaga, hindi ito literal. Huwag natin itong seryosohin. Pero, imposibleng totoong magmahal nang hindi ka nag-e-exaggerate. Kung di mo gagawin ang di inaasahan o lalampas sa normal mong ginagawa at kakayanan. Di ba nga't kapag in love ka sa isang, halimbawa sa isang babae, naroon na yung halos sungkitin mo na ang buwan para lang makamtan mo ang matamis niyang oo? Kapag ang ama ay ginagampanan lamang ang minimum sa kanyang mga anak, ang karanasan ng mga anak niya sa kanya bilang ama ay malamig at malayo. Sino ang tunay na makapagmamahal nang hindi lumalampas sa pagsunod lamang sa kautusan? Kapag sumunod lamang tayo sa kautusan, hindi tayo makapagpapatawad sa ating kapwa. Pero kapag nakita nating halimbawa ang isang nanay, batang lalaki, o kaya ang inyong parish priest, o ordinaryong tao na tumawid mula sa kanyang sarili patungo sa kanyang kapwa upang magmahal, pahalagahan ng kapakanan ng kanyang kapwa at talikdan ng sarili, may makikita tayong liwanag. Importante na wag natin palabnawin o isantabi lamang ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Totoo, ang Ebanghelyo ay imposible para sa atin kung wala ang tulong ng Diyos. Kaya naman si Jesus ay dumating at ginawa niya ang higit pa, lampas pa sa kakayanan ng tao. Kaya siya ang Panginoon. Siya lamang ang magdadala sa atin sa paghahari ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito ang kakayanan natin o patibayan o kung gaano tayo katatag para radikal tayong makapagmahal. Hindi ganito. Kundi tungkol ito sa pagpapakumbaba na hayaan natin ang sarili na pangunahan ng Diyos. Nakipamayan sa atin si Jesus para dito, para matupad ang kautusan at makapagmahal tayo ng tunay. Samahan niyo ngayon ako sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amang mapagmahal, nawa ang panahon ng Kwaresma ay maging banal na pagkakataon upang suriin ang aming sarili at buhay na labis ang pagkabigo at pagkamuhing nagmamagitan sa bawat isa sa amin. Bigyan kami ng kababaan loob na maging bukas sa iyong habag at pagkalooban ng kapangyarihan na maging tagapaghilom at kasangkapan ng pagkakasundo. Makita at turing ang aming kapwa na ayon sa iyong paningin. Lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.